Ang gobyerno ng Pilipinas po ay binubuo ng tatlong sangay, ang Executive, Judiciary, and Legislative. Magandang pag-usapan po yan with Attorney Jennifer Jimeno Atienza, isang batikang abogado, legal expert. Attorney JJ, magandang umaga. Magandang umaga din sa iyo, Aljo, at magandang umaga po sa aming mga kababayan sa Pilipinas. Okay, sumari nyo bang isahin, ano bang struktura? Executive, Judiciary, and Legislative. No? Meron tayong separation of powers at yung mekanismo ng checks and balances. Can you explain? Also, we have to remember, the Philippines is a republican and a democratic state. Sinasabi yan ng konstitusyon at sinasabi din nila that sovereignty resides in the people and all government authorities emanate from them. Anong ibig sabihin nito? Bilang isang demokratikong bansa, actually, ang powers po ng ating gobyerno ay nagmumula sa ating mga taong bayan. Yun nga lang po, nag-e-elect tayo ng ating mga leaders upang mag-enforce at gumawa ng kaayusan at masigurong maayos ang ating bansa. Pwede bang mga taong bayan, Attorney JJ, at sasabihin, maging sunod-sunuran na lang ang Kongreso sa gusto ng executive ng Pangulong Duterte? Yan Kasi naman, may supermajority tayo. correct. ngayon. Yan naman ang sinasabi ng ating konstitusyon. Ito ang kagandahan ng ating current setup. Pag sa isang democratic form of government, hindi nakakonsentrate ang power sa iisang grupo o iisang bahagi nito. Ito ay nakadistribute kung kaya't meron tayong tatlong branches ng gobyerno. Ito ang executive, ang legislative at ang judiciary. Itong tatlong ito ang nagsisiguro na aandar na maayos ang ating bansa. Yung sinasabi mong kailangan ba or maaari bang sumunod na lamang ang ibang departamento sa executive, hindi ganun yun kasi may tinatawag tayong tatlong prinsipyo yan. Principle of interdependence, blending of powers, principle of independence, at saka yung ikatlo natin, meron din tayong yung checks and balances na tinatawag. At napakaganda kasi ng interaction nito. Pag sinabi mong principle of independence, ibig sabihin ang powers ng executive, ang powers ng legislative, at ang powers naman po ng hudikatura ay magkakahiwalay. Hindi sila pwedeng makialam sa isa't isa. Ang principle naman ng interdependence, ang ibig sabihin nito ay sama-sama sila at nagtutulong-tulong upang masiguro na maayos ang pag-enforce ng mga batas. At yung sinasabi naman checks and balances, eto na yung lumalabas na sinesiguro ng bawat isang departamento na hindi nag-overstep ng powers ang isang bahagi ng gobyerno. Let's say ang Kongreso ay nagpatupad ng isang batas. Pero naisip naman ng Executive Department na, teka, parang hindi inaalaw ng Constitution yan. The President can veto o ipawalang bisa niya yung ipinasang batas. In the same way naman, kapag let's say mayroong ipinanukala ang Executive Department, not necessarily the President, no, ang Executive Department, the Judiciary can step in as long as there are legal issues and controversies filed by the proper parties. The judiciary can step in and determine, number one, whether it is constitutional, and number two, whether there is grave abuse of discretion sa paggawa ng batas na ito on the part of the executive or any branches of the government. So halimbawa, hindi na veto ng Pangulo, dumaan sa proseso, tatlong pagbasa sa Kongreso. Pagkatapos yan, nakita nilang may problema, ang SC pwede inalify o invalidate yung Well, statute. the SC can only come in kapag ka mayroong nag-file ng complaint sa harap nito. Subalit kung wala siyang jurisdiction na basta na lamang umakto nang walang nagrereklamo. Again, okay. Reaksyon niyo lang po, Attorney JJ, dito sa sinasabing constitutional crisis. Kasi nagbigay na nga ng listahan ng pangalan ng ang Pangulong Duterte sa mga alleged na protektor ng drugs at dyan, sa mga miyembro pa ng hudikatura. Sinasabi. Sino ba magdidisiplina kung sakasakali sa mga huwes, ma'am? Ang SC o ang executive? Tandaan natin na exclusive power ng judiciary yan, ang pagdisiplina sa mga huwes o sa mga tauhan ng hudikatura. Yan ay expressly mandated ng ating constitution. Mag-ingat din po tayo sa pagsasabing magkakaroon ng constitutional crisis. Unang-una po, wala naman pong constitutional crisis na matatawag. Let's all, maging mahinahon tayong lahat. Tandaan po natin na inirerespeto pa rin ng lahat
tayong lahat ay lumirespeto pa rin sa ating konstitusyon. Kung kaya sa palagay ko yung iba medyo ine-escalate lang yung mga naging palitan sa current issues ngayon. Ang sinasabi nila, walang due process, may mga paglabag sa karapatan. Hindi pa naman sila akusado, no? Itong pagpapangalan ng Pangulong Duterte sa mga alleged protectors and drugs. Totoo yan, ano? Tignan natin sa perspektibong ang presidente ay dapat na nagre-report sa ating taong bayan na may sovereign, where the sovereign powers reside, no? Nung nag-announce ang ating Pangulo, ito ay mere announcement nung isinumite sa kanyang report. Kumbagay, binasa lang niya ang listahan. Hindi niya sinasabing guilty sila, hindi niya sinasabing akusado sila. Sinasabi niya, allegedly, ito ang listahang ibinigay sa atin. Ngayon, nagkataon lamang na may naisamang pangalan ng mga huwes o miyembro ng hudikatura. Kung kaya't malumanay din namang sumulat ang ating Chief Justice. Tandaan natin na equal power yan, co-equal power ang executive, judiciary at legislative. So bilang co-equal ng ating presidente, sumulat ang Chief Justice at sinabing, yun nga, kung sino man ang mga nasa listahang ito, ipinaaalala lang niya na sundin ng konstitusyon na ang maaaring magparusa o dumisiplina o mag-imbestiga sa mga ito ay ang judiciary. But of course, the judiciary is not precluding naman kung magkaroon ng investigation sa Senate in aid of legislation. Kung ang presidente ay gumawa ng EO na nagsasabing investigahan further itong mga taong ito. Pero hindi po sinasabing guilty ang mga binasa niyang listahan. In other words, the president merely read a report na isinumite sa kanya. Meron pang ilalabas doon na listahan ng mga mayors naman, sa LGUs, mga officers ng LGUs. Sa tingin mo ba ay nararapat lang na gagawin ng Pangulo yan? Kung gawin man ito ng Pangulo, tignan natin sa perspektibo nga na siya ay nagre-report lamang sa taong bayan. Hindi tayo pwedeng mag-jump into conclusion na hinuhusgahan na niya kung ano man ang nasa listahan. Nakikita ko nga ito ay isang healthy exercise na ating demokrasya. May inilabas na listahan, nalaman ng mga taong nakapangalan sa listahan kung kaya't may pagkakataon silang pumunta sa mas malapit na sangay ng gobyerno upang maipaliwanag at maidepensa ang kanilang sarili. Kung mayroon mang complaint. Walang mga paglabag sa kanilang mga karapatan. As far as I'm concerned at nakikita ko, wala pa naman kasi hindi naman sila inakusahan or hindi naman nila sinabing guilty kaagad ang mga taong to. Ang sinasabing, ito'y kasama kayo sa report. Anong masasabi ninyo dito? Okay, maraming salamat Attorney Jennifer Jimeno, Attorney JJ Atienza, isang legal expert. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat din, Arjun. Okay, magbabalik ba ang Good Morning Pilipinas? Okay, Alex. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.